Story time tayo Hi, guys. habang binoboid ko itong warranty ng Epson L120 ko. Yes, iboboid natin siya. Why? Later, sasabihin ko sa inyo. Story time muna tayo. So, anong nangyari? May printer talaga ako. Epson L360. But all of the sudden, nasira siya. Yes, nasira po talaga siya. Ang hirap niyang i-repair. Kumontak ako ng magre-repair ng home service ng mga printer, and isa yon sa mga specialization nila yung Epson L360. Pero ang nangyari hanggang sa palitan na yung printer head ay hindi pa rin. Ang kagandahan lang dito sa pinagawan ko, hindi ka magbabayad hanggat hindi pa nagagawa yung printer. So yon, edi umorder pa kami ng printer head worth 3.5. Yes, ang mahal ng printer head, 3.5 yung bili ko. Ay bili niya, pero hindi niya pa pinabayaran sa akin kasi itetest pa lang siya. Ang kagandahan talaga, hindi ako nagbayad nung hindi siya nagawa, pero nagbigay na rin ako ng kaunti, at least para man lang sa transpo effort nung naggawa, kasi talagang hindi na siya nagawa kasi konti na lang, ang dami daw papalitan na parts na umaabot siya ng 6,000. Guys, etong printer na nabili ko ay worth 4,000 lang. Yes, maniwala kayo, napakadami kong voucher sa Shopee. So yon, ngayon, ayan yung mga original ink niya. Hindi na natin yan gagamitin. Why? Dahil gagamitin na natin sa business itong printer na to. Sublimation ink ang ilalagay natin, at Kuyi ang napili ko. Medyo mura siya sa Hansol, pero sabi nila mas maganda daw ang Hansol, so wala nang magagawa, Kuyi na yung nabili ko. So yon, dito nag-start ang aking printing sublimation business. Yes, paunti-unti nakakuha ko ng mga project sa ibang school, pero syempre trial and error pa rin. Pero yon po, kahit pa paano po ay nakakuha ko ng mga malaking order din, na halos masapatan na rin yung pinambili ko dito sa printer na to. And then nga pala, kapag ginamit mo nga pala ulit ang ibang ink, dye ink kasi yung libre, so dapat yun ang ilalagay mo. Pero kapag hindi mo na nilagay yon, automatically void na ang warranty niyan. So talagang palakasan na ng prayer ito, mga guys. So yun na nga, ayan yung nangyari. Yan, inuunti-unti ko na siya. And then, syempre, nanood din ako sa YouTube para sa tutorial kung paano nga ba ito gawin. Kung paano mag-restart ulit ng panibago. Dahil sobrang tagal na nga ako nang huli ako makapag-open ng panibagong printer. Kasi 2016 pa yung last, tapos 2024 nasira. Mga July, August ko pa. Actually, ang tagal na nito sa gallery ko. Ngayon ko lang siya may edit. O, diba? Pero, hindi nyo ba alam na dagdagan pa yung printer? Opo, nasira siya ulit kasi. Nasira yung isa ko pang pinagaanho ng printer na ano ba tawag ito? Yung dye ink. Kaya, brother naman yung binili ko. May wifi na yon. Medyo napadali-dali yung life namin doon. Next time, ipapakita ko sa inyo yung pictures nun. Actually, hindi ko na nga siya masyadong na-videohan, pero ipapakita ko sa inyo na napakaganda rin ng brother na yon. Pero ito kasi ay convertible kasi ito. Balik tayo dito sa Epson L120 natin. Convertible kasi siya. Pwede mong lagyan ng sublimation o kaya na yung pigment ink. Ano ba mga pinagkaiba nun? Actually, pag nilagyan mo siya, ang hirap na niya i-convert sa iba pang mga ink type kind of ink kasi medyo malapot yung ink ng sublimation at saka ng pigment compare mo sa dye ink. So ayan, kinukumpleto ko pa. And then ano pa bang ichichika ko sa inyo? So yun po, laking tulong din ng mga printer na to, lalo na kapag may student kayo. So bukod sa pang business na, actually isa to sa mga nagpupush sa akin na bilhin talaga tong printer kahit na mahirap ang life. So yon, dahil yung aking estudyante ay ang laking tulong, ginagawa niya rin business sa school niya, kahit paano doon na siya kumukuha ng pambaon sa mga nagpapaprint.
So, thank you sa mga nagpapaprint sa aking estudyante. So, yon, ano ba yan? Ang tagal. Actually, this is 7 minutes video. Inaayos na yan. Wala akong inedit sa raw video. Dinagdagan ko na lang to ng voiceover para makita nyo rin kung ano yung background noise nung while binibideo ko siya. Okay. So, ayan. Ayan, nakita nyo, diba? Sublimation ink. So, ngayon, ang ginagawa na dito ay kulay black naman ang inilalagay. Ayan. Alam nyo ba, nakakatuwa, simpleng heat press lang yung binili ko. Maliit lang heat press. Kasi nga, ay talagang ang tagal ko ng pangarap na magkaroon ng printing business. Kahit mga t-shirt, ganyan. Kasi dati, gusto ko yung mga, nakikita ko mga naka-couple shirt, mga ganyan. So, sabi ko, gusto ko magsuot ng ganun, pero syempre wala naman tayong ka-couple, so wala tayong magagawa doon. Pero natutuwa ako kapag magkakaparehas yung mga pamilya ng mga reunion, ganyan. So ang ganda magpa-print. So talagang gusto ko lagi magpa-print ng mga ganyan. So I decided na gusto ko rin na yun yung gawin ko, kasi hobby ko nga 'di ba, sabi nga, turn your hobby into profitable one. Ano kaya yun? Tama ba yung English ko, Kik? So, yun na nga. Sinaksak na natin. Tapos, ayan. Pipindutin lang natin yung power button. Ayan. Antayin natin na tumigil yung tunog niya bago siya pindutin. Okay. Tapos, yun na. Hola. Magpiprint na siya. Tapos, kailangan nga pala sublimation paper din siya. Sublimation ink, sublimation paper. Hindi mo na po siya pwedeng gamitin sa iba